Marami sa atin ang naghahabol ng nostalgia. Sinusubukan nating balikan ang koneksyon sa nakaraan na minsan ay nagbigay sa atin ng saya. May mga bumabalik sa mga dati nilang hilig. Kaya ang hobby na nauso noong 90s, nauuso ulit ngayon, ang paglalaro ng Beyblade. Siyempre, ang numero unong nahuhumaling muli rito ay mga batang 90s, tulad ng 36-year-old na si Bernard. Meron akong Beyblades dati, meron pa nga yung nagsaspark pero never ko siyang sineryoso in a way na magko-compete ako. Like, collector lang sa bahay, tsaka sa kaldero lang naglalaro. Ang pasok ko sa Beyblade nung resurgence niya nga around 2024, magto 2 years na rin. Ayun yung una kong nilaro, Plastic Gen, and then yung susunod is Metal Fight, and then Burst. I skipped that, diretso na ako sa ngayon, Beyblade X. Yeah. May iba't ibang generation daw ang Beyblade. Ang first gen, gawa sa plastic. Metal naman ang components ng second gen. Sa third gen, nagkaroon ng burst kung saan na di-disassemble ang Beyblade at ang current generation na Beyblade X. For the fourth generation, in-integrate nila yung gimmicks from second na metal component and third generation na burstability. Tapos, dinagdagan nila ng accelerator rail. So, lahat ng mga best parts about previous generations ng Beyblade, nilagay nila sa current generation. Kaya, ayun yung mas exciting. Is that why you would say nag-resurface siya ulit? I'd say yes, kasi mas malapit na yung aksyon ng laruan dun sa anime na pinapanood. Oo. Kaya, So, ayun mas yung, visual, mas dynamic. yeah, ba yun? very Yung dynamic. gameplay, kumbaga. Yeah, high yun. octane. Yes, ganun. yun. Akalain nyo, hindi lang basta hobby ang paglalaro ng Beyblade dahil meron na rin tournament para rito. Tapos, itong, di ba ngayon, may competitions na tayo. Yes. Di ba? May legit na Beyblade tournaments. Ganon. Simple lang naman ang rules ng tournament. Ang unang maka-4 hanggang 7 puntos ang tatanghaling panalo. Ang karaniwang premyo, walang iba kundi Beyblade. Pero dahil sa pagsikat ng Beyblade, tumataas din ang presyo nito. How much ba usually ang isang Beyblade? Oh, Like, saan ba nagsistart yung give me a price range? Siyempre, sa mga gustong mag-enter lang. Enter pa lang. around 500. 500, Yeah. isang Beyblade. Isang na yan. Beyblade That's na yan. Tapos, ang maganda kasi sa Beyblade, konting research lang, pwede mo nang ma-maximize kung ano yung budget mo eh. Kasi nabanggit natin kanina yung price, di ba? And yun nga, merong mga collector din. Paano yung mga scalpers? How does it work for Beyblades? I've met siguro a couple of people who've overcharged. Dati, when a particular bit was rare, it's called the Elevate bit. Nakukuha mo lang siya through a booster. Ang bentahan nun dati, umabot siya ng 3K. And like for something na pwede mong mabili at, let's say, 1,500. Para kay Bernard, hindi lang laro ang Beyblade. Ano kasi siya, masaya siya panoorin, masaya siyang laruin. Pero ikaw mismo, what drew you to Beyblade? First, it was nostalgia. Kasi like, oh, I used to play this as a kid. Pero ngayon, as 2 years into the hobby, mas naging form of relaxation ko na siya. Like, it's something that I can look forward to at the end of the day. At the end of a long work day. Like, parang, okay, mahaba ang araw ko ngayon, magtatrabaho lang ako. But at the end of it, alam kong meron akong reward sa sarili ko. Beyblade ako. Pag Beyblade ako. So, what do you say sa mga taong pambata naman yan eh, laruan yan eh. Ganun. Honestly, I don't pay attention to stuff like that. Kasi I'm super immersed in my own world that I've made. At marami kang kasama sa community. Marami rin kasama sa community na pareho din kaming tutok dun sa exactly. Beyblade. Maglalaro lang tayo. Hindi na namin pinapansin yung mga ganun. Kasi kanya-kanya naman tayong ng libangan eh. Maraming nakakaintindi. Maraming nakakaintindi. So, like, hindi ako nag-iisa. Bakit ako matatakot na maglaro, di ba? Dahil lang may magsasabi na pambata to. Lahat naman tayo naghahanap ng malilibangan nga. Lalo na ngayon sa estado ng mundo. Correct.
Tama si Bernard. Sa gulo ng mundong meron tayo, hindi maiiwasang humanap ng hinahon sa mga bagay na minsang nagpasaya sa atin. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.